Go. Surprise! Okay, so going back. Pagka po ganyan, yung sa unang column, at wala pong nangyaring discoloration dun sa strip, ibig sabihin, wala po kayong problema sa loob ng mattress nyo. Ibig sabihin, walang UTI, wala pong dysmenorrhea. Pero pagka po yan nag-drop sa second and third column, ibig po sabihin may little inflammation. So, what would be advised? Ang gawin nyo lang po, continuous nyo lang po yung paggamit ng product natin. Every time po yung green strip po, pinapatakan nyo ng 5 patak po para ma-stimulate or ma-activate yung negative ion. Continuous nyo lang po para po gumaling kung ano man yung problema. Kaya lang po ito yung magiging problem nyo pagka nag-drop siya sa ika-4th hanggang 6th po na column. Ibig sabihin, pag ganyan na po kaitim yung naging result, ibig sabihin, we advise magpa-check up na po kayo sa doktor. Kasi po ano po ibig sabihin yan? Baka po kasi meron na namumuong bukol sa loob ng mattress. So in that sense po, habang maaga pa lang yung pamumuo ng bukol, maagapan na po, di po ba? Alam niyo po ba kung bakit maraming namamatay of cervical cancer? You know what? Because of late diagnosis. Kasi po, nowadays, tayo po kung tatanungin, ano po bang gusto nyo? Magtrabaho po o pumunta po sa ospital para magpa-check up? Siyempre po lahat, karamihan sasagutin natin ay magtrabaho. So, ang nangyayari, sa katatrabaho natin, nako-compromise po yung ating health. So, in doing this po, naniniwala pa rin tayo na prevention is always better than cure. So, kahit nagtatrabaho ka, hindi nako-compromise yung health mo. And, to give you po an idea kung magkano po ito ha, sa Mercury Drug po, mind you guys, this is 300 pesos. So, pero sa atin, this is for free. So, para lang po patunayan ng company na very effective yung ating product. So, ang laki po na matitipid nyo, no? 300 pesos. Malaki pong katipiran yan. Ngayon naman po, pupunta po tayo sa Basa Tuyo Challenge. Okay? So, ngayon po, meron tayong, kanina nilagyan natin ng 50 ml. Titingnan natin dito kung alin ang basa nga ba, or kung alin ang tuyo. So, for example, ako na lang po yung magpe-press. Okay? So, ito po yung product natin yung nasa gitna. And yung nasa gilid po, ito po yung other brand. Okay? So, ready na po. So, tingnan nyo pong mabuti. Ipe-press ko po pareho ng pressure. Okay? So, itong isa nararamdaman ko, basa na siya. Ready? Go! Okay. So, yeah. Okay. So, tingnan nyo po yung papel or yung tissue na nilagay ko dito. Hindi pa siya na ipe-press pero basang-basa na siya. So, can you imagine that? Okay? So, ngayon po, dito naman, yung sa kanan ko, tingnan naman, other brand naman po ito. So, ipe-press ko din po, basa na yung kamay ko. Okay? Ipe-press ko din po siya. Pareha. So, second time po, 1, 2, 3, go. Ew. Okay. So, nakita nyo na halos nasira na yung tissue. Okay? Pero sa product natin, tingnan nyo pong mabuti. Dry pa din po, di po ba? Ngayon po, parang walang nangyari. So, can you imagine yung skin nyo or yung vagina nyo indirect contact sa napkin? Okay? So, ano po bang na-experience? For example na lang, tayo naliligo tayo sa beach or naliligo tayo sa swimming pool. Pag matagal nakababad, ano nangyayari sa balat? Of course, nangungulubot. Eh, ano pa kaya kung yung napkin mo, hindi mo pinapalitan and basang-basa na siya? Tingnan mo, oh. Okay? So ngayon, ayan, tumutulo pa. So ngayon, alin yung pasado sa absorbency? Siyempre, of course, yung product natin. Kaya ikaw, lilipat ka na ba? Siyempre, dapat lumipat ka na. Ngayon naman, titingnan natin yung internal feature ng product ng or yung laman ng ibang X brand. Okay? So, isa-isahin natin. Sabi nito, karamihan sa ginagamit nila plastic. So, ano ba nangyayari pagka may plastic? Kasi dapat daw, ang babae kasi have two phases. Phase 1 and phase 2. So, dapat pareho silang humihinga. So, ang tendency kung plastic ito, imaginein mo na yung ilong mo may supot. Ano nararamdaman mo, di ba? Ikaw ay masusuffocate. So, every time na gumagamit ka ng X-brand na may plastic, nasusuffocate, hindi siya nakaka-breathe. Okay? Tapos, sabi nila, ng ibang company, they're using 100% cotton. Ayan, dinadisect ko yung isang X brand, okay? Tingnan nga natin kung 100% cotton. Di ba right now, bawal pumutol ng puno? So, kung bawal pumutol ng puno, saan kaya sila nag-resort? Gumagamit sila ng paper. Kaya lang problema sa paper,
this is recycled. So, tingnan natin mabuti. Kung ito yung cotton, okay. Kayo, maging curious naman kayo sa napkin nyo this time. Tingnan nyo kung talagang cotton yung ginagamit ng company. Napansin nyo? Nakita nyo yung mga hibla-hibla na yan? So, kung cotton, dapat walang ganyan. Okay? Pero kung kayo makakahawak mismo ng mga product nyo, mapapansin nyo na mas malapit siya sa recycled paper. Pag sinabi natin recycled, galing sa basura. Tama. Okay? After nyan, sabi nila, kung recycled dyan, dapat kulay brown. Diba? Kung napunta ka sa Starbucks or sa coffee shop, nakikita mo recycled ng paper, kulay brown. Na problema ngayon yung ibang company. So, nag-isip sila kung paano nila papuputuin. Ano ba papuputuin ng damit? Diba? Bleaching agent. So, gumamit sila ng Clorox. Okay? Ano ngayon nararamdaman nyo pag humihipit kayo ng Clorox? Of course, nahihilo kayo, di ba? So, imagine niyo para pumuti ito, nilagyan nila ng chemicals, di ba? Para lang pumuti yung basura. Tama? Okay. Ngayon, yung ibang brand naman, nakikita niyo itong edges na to. Yan. Yung edges na yan, nagkakos din yan ng irritation sa babae. Kasi, that's made up of plastic. So, ngayon, ang nangyayari sa mga singit, makati na, maitim pa. Di ba? Kasi nai-irritate. Ngayon, yung ibang brand, they're using this, ito, nakikita. So, ito parang napapansin nyo, may crystal siya. Meron siyang parang gel, di ba? Okay, so ito ay gel. Okay? Ito yung ginagamit nila. Yan, gel yan. Di ba? Nakikita nyo parang mga crystals. Okay? So, ngayon, itong mga gel na to, alam nyo kung saan ginagamit to. This is what we call industrial gel. So, ginagamit to sa mga makina. Ang tanong, makina bang katawan nyo? Di ba hindi? Kasi may kapamilya tong gel na to. At ang kapamilya nito ay, pagka bumili kayo ng bagong bag at bagong gamot, ano nakikita nyo? May small sachet. Ang nakalagay, silica gel. Ano nakalagay? Throw it, do not it. Okay? Kasi ito ay lason. Imagine niyo, nakikita nyo ngayon, na every time na gumagamit kayo ng product nyo, anong laman niya? Plastic na siya, tapos meron siyang basura, meron siyang chemicals, at meron siyang lason. Diba? So, parang ito yan, ang harmful contents ng X brand. Ulitin ko, meron siyang trash, meron siyang chemicals, at meron din siyang toxins. So, every time, kaya pala, pag merong menstruation, nakabukas ang cervix nyo. Magdadali siya ngayon sa X brand nyo, and since hindi naman humihinga dahil plastic, ang nangyayari, bumabalik siya. Naka-open yung cervix, nagsiserve siyang ilong. So, lahat ng basura, lahat ng chemicals, at lahat ng lason, ini-invade yung matres ng babae. Kaya pala, predisposing factor ang napkin kung bakit ang babae madalas may problema sa matres. May UTI, merong dysmenorrhea, merong nagkakaroon ng bukol, at the age of 40 pataas, subject sila for operation. And mas worse pa, nagsasuffer sila from cervical cancer. So, can you imagine that? I hope you guys are learning right now while you're watching the video. And ichina-challenge namin kayo, you can contact us, okay? So ngayon, punta naman tayo sa product natin.